Iyong pag-ibig mo, Jesus, ikaw ang katiyakan. Ako'y maniniwala, ikaw ang magan. At na akin ang landas, na ika'y kasama ko. Sa araw na to,
bigas. Tatahangin ng landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y pang-araw. Habang sa bagong bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahangin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, ipasa na lalaman, ipasa na isip, ipasa aming hiling, ang kaya mong gawin. Ipasa na lalaman, ipasa na isip, ipasa aming hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa, ipasa aming hiling, ang kaya mong gawin. Ang kaya mong gawin. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede na po tayong mag-tag, mag-share sa ating mga kaibigan, kapamilya, kaklase at sa ating mga kakilala ng ating live ngayon. Hallelujah. God bless po sa inyong lahat na makikinig po ng salita po ng ating dakilang buhay na Diyos. Hallelujah na ang Espiritu Santo lamang po ang magpaunawa po sa salita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, sa mga kayo naroon, ano man ang ating ginagawa sa mga oras po na ito, katagpuin tayo ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Start na po tayo sa ating live sa salita po ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panalangin niyo po ako at sama-sama tayong manalangin sa oras po na ito, sa oras po ito. Hallelujah. Purihin ka po dahil ang buhay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras po na ito. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang buhay ng Diyos na nagkakaloob ng kanyang banal na Espiritu sa kanyang mga anak sa sumasampalataya. Sa dakilang Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Patuloy mo po kami kahabagan, patuloy mo po kami kahawaan. Tawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkulang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pagkapanilig mo po kami ng iyong mga salita at ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Hallelujah. Gawin niyo po kami templo ng iyong Espiritu dahil ang buhay na Diyos. Hallelujah. Sa mga oras po na ito, buksan niyo po ang aming kaunawaan, aming puso sa iyong mga salita. Paunawa niyo po sa amin ang iyong mga salita, yung lamang po sa pangunawang espiritual. Pakapuspusin niyo po ang bawat isa sa amin ng karunungan, kaunawaan, kaalaman, banal na takot na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pagdalain niyo po dahil ang buhay na Diyos ang makakapakinig ng iyong mga salita sa mga oras po na ito. Sa pagkakataon po na ito na hallelujah sa pagpapalang nagmumula sa iyo dahil ang buhay na Diyos. Hallelujah. I pray na iyong mga salita ay silyuhan niyo po sa aming puso ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Hallelujah.
Ilagay niyo po sa aming puso ang desire na may mamuhay po namin. Matupad po namin, maganap po namin ang iyong mga salita. At mapapurihan ka sa bawat isa sa amin. Kilala ka sa bawat isa sa amin. Dakilang po na Diyos. Hallelujah. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Ayon lamang po sa iyong kapurihan at kalulhatian. Ayon lamang po sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Nanampalataya po kami sa aming puso na humihiwalay po kami sa iyong banal na Espiritu. Wala po kami magagawa. Purihin ka, dakilayan ka po sa mga oras po na ito, sa pagkakataon po na ito. Hallelujah. Salamat po ang pinakamataas na kapurihan, pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dakilang Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Yun po. Bago po tayo po ay dadako na rin po sa testimony. Ako po ay nagpapasalamat po sa ating Panginoon, hallelujah, sa Kanya pong kabutihan, sa Kanya pong kagandahang loob, sa Kanyang biyaya, hallelujah. Ito po ay, para sa akin po, ito po ay yung biyaya, yung pagpapala ng Diyos na magamit sa Kanyang mga salita. Ito po ay napakahalaga sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano na magamit ng Panginoon sa Kanyang kapurihan at kalulhatian. Dahil kung tayo yung mga Kristiyano o tayo mga tao na hindi magamit ng Lord, wala po itong halaga, wala po itong kabuluhan sa Kanya, maging yung buhay po natin. Kaya salamat sa Panginoon, hallelujah, na ito ay biyaya lamang po ng Diyos na ako po'y naggamit ng Panginoon, hallelujah. Hindi man tayo karapat-dapat sa harapan ng Lord, pero dahil sa Kanyang habag at awa, dahil sa Kanyang kagandahang loob, dahil sa Kanyang biyaya, naging karapat-dapat sa Kanya tayo panigin. Ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon, sa buhay, sa hininga, sa pag-iingat, sa aking mga minamahal sa buhay, sa mga pag-provide ng Lord, hallelujah, salamat, sa mga pagsubok na hindi niya iniiwan at tinubayaan man ang nagtitiwala po sa Kanya. Kaya karapat-dapat lamang po na pasalamatan po ang Panginoon sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang kagandahang loob na magpakailanman. Sa lahat ng oras, napakabuti po talaga ng ating dakilang buhay ng Diyos. Bawat minuto, bawat oras talagang may ginagawa po ang Panginoon sa bawat isa sa atin na naniniwala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya. Kaya ang Panginoon ay laging nariyan lang. Laging nakahanda na tayo ay makinggan. Basta nandun lamang yung kakakumbabaan at nandun lamang yung pagsisisi sa harapan ng Lord. Hallelujah. Na talagang nandun talaga yung Kanyang response. Kapag tayo ay lumalapit sa Lord na may repentance, na may humility, sigurado na nagmumula sa ating puso na sigurado yung Diyos na pinaglilingkuran po natin na buhay, Espiritu, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay totoong Diyos. Makapangyarihan Diyos, hindi tayo naglilingkod sa mga rebulto, sa mga bato, sa mga kahoy, sa mga himahe. Kundi naglingkod po tayo sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung Diyos na pinagmumulan ng buhay natin, yung hininga natin, yun yung pinaglilingkuran po natin. Siya ay makapangyarihan Diyos. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Hallelujah. Hindi siya nagbabago, hindi siya nag-iiba noon, ngayon at magpakailanman. Ng ating dakilang Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon, hallelujah, na kung sa nandun talaga sa Kanya yung pag-asa, yung kalakasan, katagumpayan sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung ako lang, sa sarili ko lang talaga, matagal na talaga nawala tayo sa Lord kung wala yung biyaya ng Diyos sa atin. Kung wala yung habag, yung awa ng Diyos sa atin, matagal na tayo nahiwalay sa Kanya. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, nagpapatuloy po tayo na naglilingkod po sa Panginoon, nagpapagamit po tayo sa Kanya. Hindi ako nagpapagamit para masabing magaling ako o may alam ako sa Biblia, kundi nagpapagamit ako sa Lord dahil alam ko na kapag hindi tayo ginamit ng Lord, magiging walang sa-isa yung buhay natin dito sa silong ng langit. Kaya yun po, salamat sa Panginoon na nagpapala, na nag-iingat sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon na nagpapagaling ng mga karamdaman.
Salamat sa Panginoon na nangungusap ng kanyang mga salita sa bawat isa sa atin. Kaya sa kanya lamang po yung papurihan at salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ito po, ako naman po tayo sa Rica. Noong Sunday po, nandito po ako noong Sunday sa Badian Church. Nandito po ay nung nakarang Sunday po, nandito po ako dito sa Badian Church. Napakinggan ko yung turo ni Pastor Carl. Nandun din ako nung Sunday, nandun din ako sa Kapil. Napakinggan ko rin yung turo ni Pastor Bertie Salisi. Kaya yung ringa po natin sa mga message po ng ating mga pastor, hallelujah, na sabi nga, yung tema pala po natin ngayon, preparing the cities for the return of the King. Parang itong tema na ito ay, para sa akin, ito ay talagang may impact sa Kristiyano. Preparing the cities for the return of the King. Kung kinakausap ng Espiritu ng Lord ang bawat Kristiyano, mananampalataya, na kumilos, gumawa. Kung nandun yung huwag tayong patulog-tulog. Hindi literal na patulog-tulog. Kailangan talaga natin matulog. Yung patulog-tulog sa spiritual. Banjing-banjing. Kundi laging handa. Kasi preparing. Tayo yung sinusugo ng dakilang buhay ng Diyos dito sa silong ng langit para ihanda yung mga tao. Para ipaalam sa mga tao, ihanda sila sa paglilingkod sa Diyos, na magamit tayo ng Diyos sa evangelize, sa pag-iibahilyo ng salita mo ng Panginoon. Kaya doon po sa recap ni Pastor Bertie, talaga sabi nga yung isang Kristiyano, talagang nandun talaga po yung ilaw sa kanya. Kasi nung nasa atin ang Panginoon, nandun talaga yung ilaw na nagmumula sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon, hallelujah, na sa paglilingkod talaga sa Panginoon, hallelujah, na hindi natin masabi na lagi tayong nakikita ng ilaw, liwanag. Nandun talaga yung parang, doon nga sa recap na kapag iningatan natin sa puso natin yung salita ng Diyos, kung may ingatan rin tayo sa pagkakasala, sabi ng awit 119, hindi ako nagkakamali. Kung kapag dito, yung nasa puso natin yung salita ng Lord, parang nandun yung takot natin sa Lord na lumakad sa kasalanan, para hindi tayo magkasala sa Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na napakahalaga na hindi lang natin aralin yung salita ng Panginoon, hindi lang natin basahin, kundi kailangan itong tumama sa puso ng bawat isa sa atin yung salita ng Diyos. Kasi hindi lang ipapakinig ng Lord yung salita niya sa atin, hindi lang niya ipapaalam yung salita niya sa atin. Kundi ang puso natin talaga yung kung pinapana ng salita ng Diyos, kinakausap ng salita ng Diyos yung puso natin sa paglilingkod po sa Panginoon. Maunawaan man natin yung salita ng Lord, mapakinggan man natin yung salita ng Lord, pero yung puso natin hindi nakahanda sa Kanya, useless pa rin po yun. Hindi siya tumitingin kung marami tayong nalaman sa Biblia, marami akong nalaman sa Biblia, marami akong nalaman sa salita ng Lord, hindi siya doon tumitingin. Kundi nakatingin talaga siya kung talaga yung puso natin nakahanda sa Lord. Nakahanda ka ba? Bukal ba sa puso mo na magamit ka ng Diyos? Bukal ba sa puso mo na mangaral ka ng salita ng Diyos? Bukal ba sa puso mo na pumunta ka sa lugar na iyon?
Ganun yung pagkikitagpo ng Espiritu ng Lord sa bawat isa po sa atin, na yung puso muna yung binabago niya sa atin. Kasi kapag yung puso natin nabago ng Lord, sigurado, susunod tayo sa Panginoon. Ang problema, kapag pinagmatigas natin yung puso natin, titigas na titigas yan dahil sa kasalanan, dahil sa hindi natin pagsunod sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Haleluya na yun po mga kapatid. Dito na po tayo sa message, sa exhortation. Dito po yung tema natin, preparing the cities for the return of the King. Sa Isaiah chapter 60. Basahin ko po muna po ito sa inyo, yung salita ng Panginoon dito. Sabi po sa 60 verse 1 to 22. Sabi po dito, ikaw ay bumangon, sumilang ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kalulhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ang kadiliman ng lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalulhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa limig ng iyong sikat. Mulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagpipisan, sila'y nagsiparoon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae kakalungin. Kung magagayon ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Tatakpan ka ng karamihan ng kamelyo, ng mga dromedaryo sa Median at sa Ipa, magsisipanggaling na lahat mula sa Siba, magdadala ng ginto at kamangyan at magtatanyag ng mga kapurihan ng Panginoon. Lahat ng kawan sa Sidar ay mapipisan sa iyo. Ang mga lalaking tupa sa Nebayot ay mahahain sa akin. Sila ay kalugod-lugod na tatanggapin sa aking dambana at aking lululhatiin ang bakay ng aking kalulhatian. Sino ang mga ito na lumalakad na parang alapaap at parang mga kalapati sa kanilang mga tungawan? Tunay na ang mga pulo ay maghihintay sa akin at ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo ang kanilang bilag at kanilang ginto na kasama nila dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel sapagkat kanyang nilulhati ka. At itatayo ng mga taga-ibang lupa ang iyong mga kuta at ang kanilang mga hari ay magsisipangasiwa sa iyo sapagkat sa aking poot ay sinaktan kita, ngunit sa aking biyaya ay naawa ko sa iyo. Ang iyon namang mga pintuan bayan ay mabubukas na lagi, hindi masasara sa araw o sa gabi. Sa gabi man upang ang mga tao ay magdala sa iyo ng kayamanan ng mga bansa at ang kanilang mga hari ay makakasama nila. Sapagkat yung bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay o ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. Ang kalulhatian ng Libano ay darating sa iyo, ang puno ng abito, ng pino at ng coach na magkakasama upang pagandahin ang dako ng aking santuaryo at aking gagawin ang dako ng aking mga paa na malulhati. At ang mga anak nila na dumalamhati sa iyo ay magsisiparong yuyoko sa iyo at silang lahat na nagsisihamak sa iyo ay magpapatira pa sa mga talambakan ng iyong mga paa at tatanawin kanila ang bayan ng Panginoon, ang Siyon ng banal na Israel. Yamang ikaw ay napabayaan at ipinagtanim na anupat walang tao na dumadaan sa iyo, gagawin kitang walang hanggang karilagan na kagalakan ng maraming salit-saling lahi. Ikaw naman ay iinom ng gatas ng mga bansa at sususo sa mga suso ng mga hari at iyong malalaman na akong Panginoon ay nakapagligtas sa iyo at manunupos sa iyo, makapangyarihan ako.
kahalili ng tanso ay magdadala ako ng ginto, at kahalili ng bakal ay magdadala ako ng pila, at kahalili ng kahoy ay tanso, at kahalili ng mga bato ay bakal. Akin namang gagawin na iyong mga pinuno ang kapayapaan, at ang iyong mga maniningil ay kapiran. Karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain niyang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag, sa araw o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo ay walang hanggang liwanag, at ang iyong Diyos ay iyong kalulhatian. Ang iyong araw ay hindi na lulubog, o ang iyong buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang mga kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Ang iyong bayan naman ay magiging matuwid na lahat, sila ay magmamana ng lupain magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin. Sa last verse po sa 22, ang munti ay magiging 1,000, at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Yan po yung sulat sa Isaiah 60 po. Hallelujah. Kung sa pagka nandun pa kayong blessing na mula sa Panginoon, kung sa pagka pumasok sa akin, isipan yung restoration. Nandun yung sa panunumbalikin ng Lord, ng taginampoy ng Diyos, yung nalugmok na bayan. Hallelujah. Kaya dito po sa mga verse po na ito, hallelujah, talagang talinghaga po talaga yung salita po ng Panginoon. Kung sa hindi ito maunawaan sa sariling paunawa, talino ng tao, karunungan ng tao, hindi po. Kundi ako po'y nampalataya sa puso na yung nagpapaunawa talaga sa salita ng Lord, yung Espiritu ng Panginoon. Kasi yan yung sinabi sa kay Pedro, na hindi nagagaling yung kapahayagan sa karunungan ng tao, kundi sa kapahayagan na nagmumula sa Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya yun po, mga kapatid sa pananampalataya, ito lang po tayo mag-uusap sa chapter 16 verse 1 to 3. Pinasa ko lang kung buo yung salita po ng Lord. Hallelujah, na kung sa nandun talaga yung kabutihan ng Panginoon, yung kahabagan ng Diyos. Hallelujah. Sabihin na natin na kahit sila ay nagkasala, pero nandun pa rin yung pagiging mabuti ng Diyos. Hallelujah. Yung mga nangyayari lang sa kanila, na kung sinabing ikaw ay bumangon, kung sa pagkakadapa lang nila, sa pagiging lugbok lang nila, dahil sa sarili nilang pagsuway sa kalooban ng Panginoon, dahil sa hindi nila pakikinig sa salita po ng Lord sa kanila, ayaw nilang pakinggan yung sinasabi ng Lord, mas inuuna nila yung sarili nilang kagustuhan, yung sarili nilang kaparaanan kaysa sa Panginoon. Kaya nandun pa rin yung kabutihan ng Diyos sa nalugmok na bayan tulad ng Jerusalem, na dahil na wasak, nasunog, may mga ginamit ng Lord yung sina Nehemiah. Kung di ako nagkakamali, si Isra. Mga ginamit ng Lord doon sa Jerusalem. Dahil na ganon, kasi ayaw talaga nilang makinig sa Lord. Ayaw talaga nilang pakinggan yung tinig na nagmula sa Panginoon. Kaya I believe na kapag tayo mga mananampalataya ng dakilang buhay na Diyos, kapag hindi tayo makinig sa Kanya, kapag hindi tayo sumunod sa Kanya, may consequence talagang mangyayari. Talagang nandun talaga yung paalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin kapag hindi talaga tayo sumunod sa Panginoon.
na dumarating yung consequence na yan o paalala na mula sa Diyos para ma-realize natin na mali, nagkasala tayo sa kanyang harapan. Yun yung nakakatakot na kapag tumigas na yung puso natin sa kasalanan, kahit anong tinig, kahit anong calling, tawag ng Diyos sa atin, hindi tayo makikinig sa Kanya. Dahil matigas na yung puso natin dahil sa espiritu ng pride, pagpapataas. Wala na yung pagpapakumbaba. Wala na yung repentance na nagmumula sa Panginoon. Kaya tumitigas yung puso ng isang Kristiyano dahil ayaw niyang makinig sa Lord. Ayaw niya pong sumunod sa Panginoon. Ayaw niyang manampalataya sa salita ng Panginoon. Kaya tumitigas yung puso niya. Pero pinapakita pa rin dito sa verse na ito, sa Isaiah 60, nandun pa rin yung kabutihan ng Diyos, nandun pa rin yung pagpapala niya, nandun pa rin yung pagsaklolo niya, pagliligtas niya. Nandun pa rin yung kahabagan niya, yung biyaya niya. Kaya encourage sa bawat isa na mananampalataya na hindi naman ako nagsasabi na hindi tayo lahat nagkakasala. Kasi sinabi ni John na lahat naman tayo nagkakasala. Lahat naman tayo nagkakamali. Walang matuwid kahit isa sa atin. Kung sa pagkasabi ni John, kung sabihin natin po na wala tayong kasalanan, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala yung katotohanan sa atin. Yung salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga sa isang Kristiyano, mananampalataya na nandun lagi yung pagkikiugnayan sa Espiritu ng Panginoon. Nandun lagi yung pag kumarap tayo sa harapan ng Diyos, kapag tayo tumawag sa Diyos, nandun agad yung repentance na nagmumula sa Panginoon. Yung kabutihan, yung kabutihan ng Diyos sa atin. Dahil sa pagkakasala, nalulugmok ang isang Kristiyano mananampalataya. Na nadadaw ng isang mananampalataya dahil hindi niya pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mas pinipili niya na magkasala, mamuhay sa kasalanan, kaysa mamuhay sa kalooban ng Diyos. Sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya yun po mga kapatid sa pananampalataya, na sinabi dito, ikaw ay bumangon. Kapag sinabing bumangon, pag natulog tayo, babangon, spiritual, ikaw ay bumangon. Kung sa kahit tayo ay, nandun pa yung biyaya ng Diyos sa atin, na kahit tayo nagkakasala, kapag may godly sorrow pa rin na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, nandun yung, pag nagkasala ang isang Kristiyano, nandun yung malungkot. Kung sa bagay hindi siya nasiyahan, nandun yung godly sorrow na nagmumula sa Panginoon, yung repentance, tinatawag tayo sa repentance, nandun pa rin yung kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero yung nakakatakot, yung isang Kristiyano kapag nagkamali, nagkasala, masaya pa sa ginagawa niya, masaya pa sa pagkakasala niya, yun yung matindi. Kasi imposible na yung isang Kristiyano, isang mananampalataya sa Panginoon na hindi magkakaroon ng godly sorrow. Kapag wala ganun sa isang Kristiyano, talagang pinatigas na talaga ng kasalanan ng kanyang puso na papalayo na siya talaga sa Panginoon. Pero nandun pa rin yung biyaya ng Diyos sa mga Kristiyano na nagkakasala dahil sa kasalanan, nalulugmok ka sa Kristiyano, mananampalataya, hindi nakakabangon. Kapag nandun yung kabutihan ng Diyos, yung disiplina, yung paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin, nagkakaroon ng kabutihan, biyaya ng Diyos yung spirit of repentance na nagmumula sa Panginoon. Nare-restore yung spiritual na pananampalataya sa Panginoon. Kapag nandun yung espiritu ng humility, repentance na nagmumula sa Panginoon, talagang nandun yung response ng Lord sa bawat isa po sa atin. Marami mang nawala sa atin, marami mang ninakaw sa Satanas sa atin, ibabalik ng Diyos, ibabalik ng ating dakilang Panginoon. Dahil naniniwala ko sabi sa Biblia, kapag napakinggan mo yung salita po ng Lord, may dumarating na ibon, inuto ka, inaalis yung salita ng Lord, para hindi tayo maunawaan yung salita ng Panginoon. Ganon ka-active si Satanas. Kung active ang kaaway, sabi dito, preparing the cities for the return of the King.
Mas maging handa tayo na tayo mga Kristiyano na hindi patulog-tulog sa espiritual. Kung sa mga bumangon ka, kumilos ka, gumawa po tayo sa Panginoon. Sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag pa banjing-banjing yung isang Kristiyano, kundi laging handa, laging active. Laging siyang naka-ready. Kasi kung si Satanas ay active, na tayo mga Kristiyano hindi naka-active, mani-mani lang tayo. Kaya hindi tayo manipulahin. Pero kung lagi kang nakahanda sa paglilingkod mo sa Panginoon, lagi kang gising sa paglilingkod mo sa Panginoon, lagi kang gumagawa sa kalooban ng Diyos kasama ang Espiritu ng Panginoon, doon tayo magtatagumpay. Kasi yung Espiritu ng Lord yung pagpapatagumpay sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon, hallelujah, na sabi nga sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalulhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay karoon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Kaya yun po na sabi nga nandito yung liwanag na nagmumula sa Panginoon. Kaya yun nga mga kapatid, kung babalikan po natin yung sa New Testament, dumating yung liwanag dito sa silong ng langit, pero hindi po siya tinanggap yung inaaral ko ng mga pastor na sa John 1:1, kung hindi pa ako nagkakamali. Mas pinili nila yung dilim kaysa sa liwanag. Pero ang pinakamaganda doon, ang tumanggap at sumasampalataya sa Kanya, pinagkalooban ng maging anak ng Diyos sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Siya yung liwanag dito sa mundo na kung sa bagay itong mundo natin ay kahit ngayon madilim, spiritually, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Dahil sabi sa 2 Korinto 4:4, yung binulag ng Diyos ng sanlibutan para hindi nila punawa yung gospel ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Diyos ng sanlibutan is si Satanas. Alam po natin yan. Kung gaano kadilim yung mundo sa espiritual. Kung gaano kasama sa silong po ng langit. Kaya nga, mapalat tayo sa kinahabagan ng Diyos na dati rin galing tayo sa madilim. Binigyan lamang tayo ng liwanag na nagmumula sa Panginoon. Na inalis lang po tayo sa kadiliman, inilipat tayo sa liwanag. Sa kalulhatian ng Panginoon, sa presensya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Doon po tayo hinango ng ating dakilang Panginoon dahil sa Kanyang biyaya, dahil sa Kanyang habag. Kaya isa tayo sa naglilingkod po tayo sa Panginoon. Isa tayo na magpagamit sa Panginoon na ihanda yung mga tao sa pagbabalik ng ating Panginoon. I believe na sinasabi ng Biblia po, mga kapatid sa pananampalataya, malapit na yung paghahari ng Diyos. Lahat ng ipinangaral ng apostol, repent. Ipinangaral din ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, repent. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Nandun yung repentance. Kasi sabi, kapag hindi po nag-repent ang isang tao, nandun talaga yung kapahamakan. Maging sa isang Kristiyano, lahat po tayo mga mananampalataya sa Panginoon na hindi po exempted, na hindi tayo nagkakasalan tulad nila. Kaya ang pangungusap ng Espiritu, repentance na nagmumula sa Panginoon, humility na nagmumula sa Panginoon, yung pusong mapagpagumbaba, yung pusong mapagsisi, yung pusong masunurin sa kalooban ng Diyos. Yan po yung pinakamahalaga sa Kristiyano sa mananampalataya ng ating Panginoon. Kapag laging nakahanda yung puso natin, laging bukas yung puso natin sa presensya ng Panginoon, ay believe naman na malalaman natin yung kalooban ng Diyos. Maririnig natin kung ano yung ipapagawa ng Lord sa atin, kung saan tayo papupuntahin po ng Panginoon, kung saan po tayo gagamitin ng Lord. Kasi I believe na hindi lang tayo mga Kristiyano mananampalataya na gumagawa sa ating sarili, kundi sabi ng Biblia, gumagawa tayo kasama natin ang Espiritu ng Panginoon. Kasama natin yung Espiritu ng Panginoon, nagiging kasangkapan lang tayo, nagiging instrumento lang po tayo ng Panginoon para makilala siya, malulhati siya, maparangalan siya, para maipaalam sa tao ang kanyang salita. Ganun gumamit ang Espiritu ng Lord sa bawat isa sa atin.
Hindi yung sarili nating kakayahan, talino sa Biblia. Si Pablo po, mga kapatid sa pananampalataya, I believe na matalino siya. Pero hindi siya nagtalumpati ng sarili niyang karunungan. Kundi ang ginamit niya po yung karunungan na nagmumula sa Diyos, yung itong salita ng Panginoon. Yung ginamit niya doon sa Atenas. Kasi talagang mga matitindi yun. Kung sa bagay hindi obra, yung karunungan ng sanlibutan sa karunungan ng Diyos, sa Espiritu ng Panginoon. Kaya makikita natin yung pagkakaiba ng karunungan na mula sa Diyos at karunungan na mula dito sa sanlibutan. Sabi ni James, kung ang karunungan natin, magaling tayo, nandun naman yung pagmamataas natin, hindi ang karunungan na mula sa langit. Karunungan niya ni Satanas. Kaya po salamat po sa Panginoon, hallelujah, na sabi nga kapatid, hallelujah, na tayo po yung dito sa silong po ng langit. Tayo po yung, kung sa baga, hindi po tayo mga Kristiyano, mananampalataya, hindi tayo ma-impluwensyahan ng mga nasa mundo. Maging nasa mundo rin tayo, yung sinasabi ko yung mga nasa gawa ng mundo, mga kasalanan, pagkikayaan sa takbo ng sanlibutan, kundi tayo mga Kristiyano, mananampalataya, tayo maka-impluwensya sa kanila. Tayo yung makadala sa kanila, hindi tayo madala nila. Kaya ganun po yung paglilingkod po sa Panginoon. Dapat lagi tayo nagagising, lagi tayo nakabantay. Kasi yung si Satanas, parang po siyang leon na umaatungal, sabi ni Pedro doon sa salita niya. Parang leon na umaatungal na humanap ng masisila. Kaya lagi siyang naka-active, nakahanda. Pero kung isang Kristiyano, tayo manampalataya, hindi nakahanda. Patulog-tulog, hindi nakagising. Spiritual. Hindi literal yung sinasabi ko. Hindi nakagising sa spiritual na hindi tayo kumikilos, gumagawa sa Panginoon, hindi tayo sumusunod sa Kanya. Binabaliwala natin yung gawain natin sa Panginoon. Mas pinapahalaga natin yung gawain dito sa mundo. Para sa pangsarili natin. Ganun umatake si Satanas. Kaya, salamat sa Panginoon na bawat isang mananampalataya, Kristiyano, mga kapatid, nandun talaga yung, kung sa baga, yung liwanag na ibinigay ng Panginoon sa atin, nagmumula sa Panginoon. Tayo yung ilaw, sabi ni Mateo. Yung ilaw, tayo yung ilaw dito sa silong ng langit. Mahayag yung ilaw na yan, makita sa atin yung ilaw para mapagpurihan, para makilala ang Panginoon. Hallelujah! Hindi ko na papasahin yung mga bersikulo na yan, sapagkat alam mo naman, alam yung mga bersikulo na yan, salita po ng Panginoon. Wala, imposible kung tayong Kristiyano manampalataya, hindi natin alam yung mga salita ng Diyos. Nabubuhay na tayo sa salita ng Diyos, nabubuhay na tayo sa prayer. Tayo mga Kristiyano manampalataya po ng Panginoon. Mahayag daw yung ilaw doon ng isang Kristiyano manampalataya. Mapagpurihan ng Panginoon, malulhati ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating pamumuhay. Sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Ang ibig ang pinapoint doon, hindi lang tayo magaling sa salita, hindi lang tayo magaling sa mga bersikulo, hindi lang tayo magaling sa prayer, hindi lang tayo magaling sa instrumento, kundi magaling tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kundi doon tayo magaling sa pananampalataya sa Panginoon. Walk by faith, not by sight. Yung sinasabi sa Corinto, ni Pablo. Doon tayo magaling sa pananampalataya sa Panginoon, yung pagsunod sa Panginoon, hallelujah. Naisabi ko ito dahil sabihin na, perfecto ako, hindi, no? Kung sa bagay ito ay paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin, maging sa akin, hallelujah, na mas piliin natin na lumakad sa liwanag na kasama ang Panginoon dito sa silong po ng langit. Huwag natin piliin na lumakad sa mundo na ito na hindi natin kasama ang Panginoon. Tayo mga Kristiyano mananampalataya dahil sa atin tayo yung inirang pinili ng Diyos para iparating sa kanila yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sabi po dito sa Roma, may pagbasahin pong verse po dito sa Roma. Sabi po dito mga kapatid, sa pananampalataya, pakitingnan niyo po yung Roma 13.
Romans 13. Sabi po dito mga kapatid sa Romans chapter 13 verse 11, at ito ay amang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsampalataya ng una. Malapit na raw po yung kaligtasan kaysa magsampalataya raw yung una. Kung sa I believe naman na bawat Kristiyano mananampalataya ay malapit na talaga yung kapanahunan ng Panginoon. Maging yung Biblia nagsasalita. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Totoo po yan dahil galing po yan sa Espiritu ng Panginoon. Nandiyan na, hayag na lahat sa silong ng langit yung sinabi ng ating dakilang Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol. Wala nang may tago, wala nang may dahilan pa na may dadahilan yung tao na doon sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po dito na ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakat tayong mainhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakalit at pagkakaigitan, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan doon. But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Kung sabaga, sakbat natin ang Panginoong Jesucristo na pinagmumula ng liwanag. Magliliwanag lang ng isang mananampalataya Kristiyano sa silong ng langit, sa kadiliman ng langit, sa kadiliman ng silong ng langit, sa espiritual. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin. Kung sabaga tayo yung templo ng ating Panginoong Jesus, ng ating dakilang buhay na Diyos, na huwag daw natin paglaanan yung laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Kung sabaga tayo po ay sumasamba sa dakilang buhay na Diyos, sa Espiritu at sa katuwanan, kailangan din naman natin lumakad sa espiritual, sa Espiritu, hindi sa laman, yung mga Kristiyano. Kaya sabi nga, yung nakipag-isa kay Jesus Christ sa bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao niya, parang siya ay naging bago na. Nagkaroon ng pagbabago. Kung sabaga, sabi nga, katulad din tayo dito sa silong ng langit na tayo mga makasalanan, lumalakad sa kasamaan, sa kalikuan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos tayo binago ng Panginoon. Kaya, ako'y naniniwala na yung pagbabago nagmumula sa Diyos, maging kayo man ay naniniwala, yung pagbabago ay nagmumula sa Diyos sa papagitan ng kanyang Espiritu. Transformation ng isang tao na nanampalataya sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya kung hindi sa atin ang Espiritu ng Panginoon, walang mababago sa atin. I believe na yung mga sekta, mga religion ay nakakagawa yan ng magandang pag-ugali. Pero yung pagbabago ng puso nagagaling sa Espiritu ng Lord, sa salita ng Diyos. Kung makikinig tayo sa Panginoon, kung susunod tayo sa Panginoon, binabago niya yung kaloob-looban natin, yung Espiritu ng Panginoon. Yan yung binabago niya sa atin. Binabago niya yung puso natin na matigas. Kung makikinig tayo sa Kanya, talagang maranasan natin yung pagbabago na nagmumula sa Panginoon. Pero kung hindi tayo makikinig sa Kanya, lalo titigas yung puso natin para hindi sumunod talaga sa Panginoon, hindi manampalataya talaga sa Panginoon. Kaya sabi po dito mga kapatid, hallelujah, na sabi nga ng Romans 8, balik natin sa 8, sabi po dito sa Romans 8, basahin ko po sa inyo. Sabi nga, ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sa English po kasi hindi po ito kompleto sa Tagalog. Minsan kasi ginagamit ito ng mga preacher, mga ngaral, na wala na raw hatol kay Jesus. Lahat naman naniniwala kay Jesus Christ. Pero mali nga lang pananampalataya, pananamba. Paano magiging walang hatol yung mali pananampalataya sa Panginoon Jesus? Sabi po dito sa King James, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who
who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yung ngayon wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo, yung lumalakad sa Espiritu. Yung lumalakad sa Espiritu. Yung lumalakad na kasama ang Panginoon. Dito sa silong ng langit na madilim sa espiritual. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa lilis at dahil sa kasalanan ay inatulan ng Diyos na sa laman ang kasalanan upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakan ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsitalima sa mga bagay ng laman, natapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Yan po yung sinasabi dito sa Roma. Na hindi na bigyan natin, hindi na tayo lumakad sa laman, kundi lumakad tayo sa spiritual. Sapagkat si Jesus Christ ay nasa atin, mga kapatid. Kaya ito sa Isaiah na ito, hallelujah, pinapanumbalik ng Panginoon kahit sila'y nalugmok na, nandun pa rin yung panawagan sa kanila ng Diyos. Nandun pa rin yung kabutihan sa kanila ng Diyos na kung sa baga magkakaroon ng restoration, kung sa baga magkakaroon ng blessing na nagmumula sa Panginoon. Kahit sila kaya nga bumangon. Nung binasa natin itong chapter 16 na ito, pababa, 21, may mga blessing na galing po sa panil spiritual. Hindi lang yung blessing sa material. Sa panahon po natin ngayon, yung pinaka-blessing ng panahon, yung pagiging restore natin sa spiritual. Yung blessing na nagmumula sa Panginoon, yung kalakasan, panampalataya sa Kanya, karunungan, kaunawaan, kaalaman, ang Kanyang banal na Espiritu sa pangungusap sa atin. Yung pinakamatanding blessing. Hindi yan mayan tulad sa blessing ng sanlibutan, mga literal na blessing. Pero yung blessing na nagmumula sa Panginoon, kapag susunod tayo sa Kanya, pagpapagamit tayo sa Kanya, mararanasan natin yung blessing sa spiritual na nagmumula sa Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Kaya yun po mga kapatid, hallelujah, sabi nga, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa lignig ng iyong sikat. Kasi pag nandun lang yung, ako naniniwala ko na kapag nandun lang sa atin yung kapakumbabaan, yung repentance sa puso natin, siguradong sisikat yung liwanag na nagmumula sa Panginoon sa bawat isang mananampalataya. Makikilala ng lahat ng tao na ikaw ay lingkod ng Diyos. Ikaw ay tao ng Diyos at makikilala ang Diyos sa pamamagitan mo. Sabi ng Matthew 5:14-16, kung hindi pa ako nagkakamali. Nakikita tayong lumiliwanag dito sa liputan, mapapapurihan ng Diyos, maluluhati ang Diyos. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay, mas lalong makikilala ang Diyos sa atin, si Jesus Christ. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya na nandun talaga yung pagsangguni sa Panginoon. Nandun talaga yung pagpapakumbaba sa Lord, pagsisisi. Lord, patawarin mo kung ako'y nagkasala, kung ako'y nagkulang, ako hindi sumunod sa iyo. Sumuway po ako sa iyong banal na kalooban. Nagkasala ako sa pananalita. Lahat. Nandun yung repentance na nagmumula sa Panginoon. Kapag ganun, nagmula kasi yung repentance, hindi lang sa bibig. Ang tunay na repentance, yung tumatalikod talaga tayo sa kasamaan sa kasalanan. Yung nakahanda yung puso natin na sumunod sa salita po ng Lord, sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung tunay na repentance, nagmumula sa puso. Baguhin yung pamumuhay, baguhin yung lakad, kasamaan, kasalanan, talikuran, manumbalik sa Panginoon. Narito ako, Panginoon. Pagsalita ka po, ako po'y makikinig. Kaya sinabi ni Isaiah, "Here I am, Lord, send me." Bakit sila, wala namang ibang kausap ang Lord sa kanila, kundi si Isaiah lang. Bakit sinabi ng Lord, sino ang aking susuguin? Si Isaiah lamang yung nasa harapan po niya. Ano yung pinaka-purpose doon ng Panginoon? Ang sinabi ni Isaiah, narito ako, Panginoon. Sukuhin mo po ako.
tiningnan doon ng Lord, hindi yung bibig natin na nagsalita, narito ako, Panginoon, sugod niyo ako. Yung bukas, yung puso, yung response ng puso sa Lord. Yun po yung response na tinitingnan ng Lord na kung bukal ba sa puso mo, willing ka ba? Sa puso mo. Kung akin ba yung puso mo, nasusunod ka ba talaga sa Panginoon? Sa bawat isa po sa atin ay ka-encourage, sa bawat isa po sa atin mga kapatid sa pananampalataya. Yung puso mo yung kailangan ng Lord. Hindi yung talino natin, hindi yung kagalingan natin sa pananalita, sa pangangaral. Yan ay blessing lamang ng Lord, pero yung pinakakailangan ng Lord sa atin yung puso natin para sumunod sa Kanya, sa kalooban Niya. Kasi kapag yung puso natin nakuha ng Lord, maranasan natin yung kaluhatian, kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon. Malalakaran po natin yung kalooban ng Diyos. Kaya salamat po sa bawat isang mananampalataya po sa Panginoon. Hallelujah. Na itong salita po na ito ng Panginoon sa Isaiah 60 talagang nandun yung panawagan ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ni David, sino yung sasaklulo sa Kanya? Yung sasaklulo sa Kanya yung sabi sa awit. Walang ibang sasakluso sa atin sa panahon ng pagkalugmok natin, sa sarili nating kapabayaan, sa sarili nating pagsuway sa Panginoon. Pero nandun pa rin yung biyaya ng Diyos sa bawat isa natin na kumakatok sa puso natin. Humility at repentance na nagmumula lamang sa Panginoon. Kaya yun lang po yung may share ko po sa inyo, konting sharing lang po sa salita po ng Lord. At salamat po sa Panginoon. Encourage sa bawat isa na talagang maganda mag-aral ng salita ng Lord. Basahin natin, aralin natin yung salita ng Panginoon. Hallelujah, na nandun talaga yung matatagpuan lang naman natin yung karunungan sa salita ng Lord. Lahat ng karunungan makikita natin dito sa Biblia. Ito yung karunungan na nagmumula po sa Panginoon. Kaya in-encourage po tayo ng salita ng Lord na ikaw ay bumangon. Gumising ka, huwag ka patulog-tulog na Kristiyano, mananampalataya, kundi lagi kang gising nakahanda. Kasi yung tema, preparing the cities for the return of the King. Kung maratnan tayo ng Diyos na patulog-tulog, spiritually, na walang ginagawa sa spiritual, walang ginagawa sa Panginoon. May parusa. Gusto ng Lord, maratnan niya tayo. Mapalad yung maratnan tayo ng Panginoon na gumagawa sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Laging gising. Kung ano yung inutos ng Diyos, gagawin. Kung ano yung pinapagawa ng Lord, gagawin. At hindi lang encourage na sa pagpapagamit sa Lord ay dapat ginagawa natin ito mula sa puso natin para sa Panginoon. Hindi makilala na tayo yung magaling. Hindi makilala na tayo yung may karunungan, may talino. Kundi, ginagawa natin ito. Isinasa puso natin ito dahil sa Panginoon. Hindi para makilala tayo, hindi para matanyag tayo, kundi para makilala si Jesus sa buhay po natin. Para makita yung liwanag na nagmumula sa Panginoon sa buhay po natin. Para tayo po yung maka-influensya sa silong po ng langit. Hindi po tayo madala nila, kundi tayo po yung makadala sa panan po ng Panginoon. Ngayon po, tayo po ay natawag na rin po sa closing prayer. Bago po tayo dumako sa shoutout po, mag-closing prayer na muna po tayo sa salita po ng Lord. At purihin po, dakilang po ng Diyos na makapangyarihan po sa lahat sa mga oras po na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa mga oras po na ito. Hallelujah. Lagi po mangusap sa bawat isa sa amin sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Pakalinisin po kami, dakilang po ng Diyos na masalita sa mga puso, isipan. Alisin mo po sa amin yung gigitan, tampuhan, galit. Kundi mapalitan po ito ng kapakumbahan, pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw yung Espiritu na naninirahan sa bawat isang po sa amin. Ikaw yung kumilos, ikaw yung gumawa, ikaw yung maghari sa buhay po namin. Dakilang po ito, Diyos, na makalakad kami sa silong ng langit na ito, na lumalakad kami sa liwanag na nagmumula sa iyo. Lumalakad kami na kasama namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon.
Salamat po, dakilang buhay na Diyos, sa mga nakinig po ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po sila. Hallelujah. Lalong-lalong higit sa karunungan, sa kaunawaan, sa kaalaman, higit sa lahat sa banal na pagkatakot na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Pagpalain niyo po sila. Ingatan niyo po sila ng iyong kapangyarihan. Hallelujah. Saan man sila, saan man dako sila, anumang kanilang ginagawa, dakilang buhay na Diyos. Sumamin po ang iyong pag-iingat. Sumamin po ang iyong pagpapala. Sumamin po ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy mo kami gamitin ayon naman po sa iyong kapurihan at kalulahatian ng bawat isa sa amin. Na ikaw yung mahayag, na ikaw yung makilala, ikaw yung maging sikat, ikaw yung maging tanyag sa bawat isa sa amin. Dakilang Panginoong Jesus. Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ibinigay, sukat na ikaligtas po namin, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Wala na ibang pangalan pa. Wala nang ibang pangalan pa na magiging famous, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras po nito, sa pagkakataon po nito. Ingatan niyo po ang bawat isa sa pag-uwi, sa mga dadaanan. I pray in the mighty name of Jesus. Hallelujah sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Patuloy mga bigyan ng kalakasang pisikal, higit sa lahat spiritual na kalakasan, pananampalataya sa iyo, Panginoon. Patuloy ka pong mangusap sa bawat puso ng bawat isa sa amin dahil ng buhay na Diyos. Usapin niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Kung ano ang nais niyo po sa bawat isa sa amin, kung ano yung gustong ipagawa niyo po sa bawat isa sa amin. Narito po kami po ay handang makinig. Bukas po ang aming puso para sa iyo, Panginoon. Dahil kung iwalay kami sa iyong banal na Espiritu, wala kaming halaga. Wala kaming kabuluhan sa silong ng langit na ito, Panginoon. Purihin ka, dagalain ka, ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po ay dadako na rin po sa shoutout po. Salamat po. Shoutout po sa Fishers of Men Pastors and Churches. Sa Puduran Church, Pastor Carl. Shoutout po sa Bagayan Church, Pastor Bong Flores. Shoutout po sa Casil Church, Pastor Vicente Salisi and Pastor Berting Salisi. Shoutout po sa Burias Church, Pastor Alvarico Flores. Shoutout po sa Dulong Crusher Church, Pastor Jay Lomen. Shoutout po sa Fishers of May, Pastor Alvin King and Pastor Mirna Alcon. Sa mga Fishers of May outreaches naman po and Mission Station. Shoutout po sa Mendoza, shoutout po sa Pinagbisahan, sa Bitiran, sa Padilla, Tanay and Binangunan, Cubao, Burias. Shoutout po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Shoutout po kay Pastor Alan Flores, Sister Ana Recuerdo, Sister Leilin Salisi, Brother Jerry Pascua, si Jasmine Villegas po, shoutout po sa Kapilyar Jesse, Dirsa Birica, Rebecca Lego, Jing Ropio, Nori Hilano, Irene Ida, Susan Fernandez, Chislahoy, Wing Reyes, Lia Floron, Mary Rose Teves, Jubilee Manos, DJ Dalopines, Jennifer Page. Maraming salamat po sa ating mga viewers, sa mga nag-tag, nag-mention, nag-share. God bless you po sa inyong lahat po, mga kapatid. Sumayin po ang Espiritu ng Panginoon.